Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel, no. Mabilisang vlog lang to, guys, no, kasi meron kapapasok lang, guys, na news, no. Yun nga lang, hindi ito good news. Mainit-init pang balita, guys. And ang dami nang nagbe-message ng update natin or vlog about this shocking big news na makakaapekto sa marami rin nating kababayan, no, na naghahangad na makapagtrabaho dito sa Canada. Well, hindi lang naman sa mga kababayan natin, but all the people yan na nagbabalak makapunta dito at makapagtrabaho sa Canada under visitor's visa and then later on mako-convert sa work permit. So, with this announcement, ano na nga ba ang in-announce? Yun na nga eh. Actually guys, napanood ko to sa Facebook, no. Pero hindi ko na panood talaga yung buong detalye. Pero doon pa lang sa title, medyo nalungkot na ako. Oo, nakakasad na balita para sa maraming kababayan, guys. So, marami rin tayong kakilala na syempre umaasa sa policy na to dahil yun nga, hindi pa time na may time kasi pa pala na makapag-apply under this policy until next year. Oo, pero February. alam nyo yung ginawa, guys, bigla-bigla from the announcement, pinatigil, pinahinto na, kinansela na ang policy na ito. So, kung interested kayo malaman ano ba ang balitang ito, please keep on watching. Okay guys, so nagbabalik tayo, no. Ayan, so nag-intro lang tayo. Yeah, so mabilisan lang, guys. So nag-research din tayo para ma-deliver natin yung buong news and announcement. Kasi nga alam ko marami na rin nakarinig ng balita na to, pero syempre hindi alam pa yung kabuuan ng announcement. Yeah. So by way of background nga muna, no, para i-touch natin to sa topic natin. Kasi last 2020 yan, during pandemic years, yan, pandemic yan eh. Alam nyo, syempre, ang daming ayaw magtrabaho or ang daming nagsarang kumpanya din na wala ng trabaho, na layoff. Kasi nga, alam nyo yung scare sa COVID. Yan, walang masyadong customer, ang daming nalulugi. So, yung iba na employers na gusto naman mag-operate pa, ay walang makuhang mga empleyado. So, anong nangyari? Since wala silang makuhang empleyado dito, since nga takot silang magtrabaho during that time, kumuha sila sa ibang bansa or yung mga temporary foreign workers. So, nag-imbita sila. And sabi pa, sa policy na yun, starting this day or this time, lahat ng visitors dito sa Canada ay pwede nang maghanap ng employer na nag-o-offer ng LAMIA, and yung LAMIA yung gagamitin mo sa pag-a-apply ng work permit. Kasi syempre dati naman kung visitor ka, visit ka lang talaga. Pero with that temporary policy during COVID times ay yan, pinayagan sila na makapaghanap ng employer na nag-offer ng LMIA. And before that, I think it's supposed to end nung February 2023 yung policy. But nung nag-re-evaluate sila or nag-reassess, yan, tinitingnan nila kung kailangan pa ba ng temporary foreign workers, parang sabi nga nila, oo, kailangan pa. So, in-extend pa nila yan until February 2025. Next year. That's so, next year. Next year, may 6 months pa. Sana. Pero anong nangyari? Yun guys, no. Bigla na nga nilang in-stop. Tinigil. Kinansela. Para sabi, ops, hindi na pwede, hindi na aabot ng February pala. I-end na namin ngayon. Ngayon, so, lahat ng visitors dito sa Canada, hindi na pwedeng maghanap ng employer na nag-offer ng LAMIA, and then later on, mag-apply ng work permit. Oh no! So, yan, stop na muna talaga sa paghahanap ng employer na nag-o-offer ng LMIA. So, nakakasad din kasi sobrang dami nating kakilalang umaasa. I think yung iba nakabayad pa nga eh. Oo nga, paano kaya yun, no? Sabi, yung mga nakapagpasa naman daw ng applications before this date ay ipaprocess pa rin daw. Pero, after this date,
Wala na. talaga. Hindi na i-recognize yan. So, ano nga ba ang dahilan, guys? Bakit nila agad-agad itong in-stop, no? Yes, nung walang pasabi, bigla-bigla na lang. So, yung very reason nila bakit nila ginawa ito, yan, kinat nila agad bago pa mag-February 28, 2025, ay parte daw to ng overall effort nila para i-manage and i-reduce yung number of temporary foreign workers dito sa Canada. Dahil nga, according sa mga reports and sa survey, sobrang dami na talaga ng temporary foreign workers sa Canada na hindi na ma-manage ng Canada ang mga services na i-deliver sa mga tao na nandito. Nagkakaroon na ng mga housing crisis, yung mga food shortage, ang dami nang pumipila rin sa mga food banks, tapos ang sobrang haba na ng pila sa hospitals, hindi na na-attend yung needs ng mga tao dito. So, yan, sa sobrang dami na ng temporary foreign workers ay imamanage na at magbabawas na sila. And one of the steps ay yan, stop na muna ang mga visitors sa paghahanap ng LMIAs. Another reason is para din i-crack down yung immigration fraud. Alam nyo ba dito sa Canada, guys, sobrang dami ng mga nandadaya, mga scammers din, mga nanloloko para kumita sila. Kasi naman, syempre, kapag kailangan mo ng permit or visa, alam mo, maglalabas ka rin talaga ng pera eh. So, ang daming nananamantala. Naabuso din kasi talaga yan, guys. No? Actually, nabalitaan nyo na yan. Hindi lang 10,000, 20,000, 50,000 yung binabayad para lang, alam mo, makapag-offer ng lamia. Yan, kaya may vlog din kami before and makikita nyo rin sa news. LMIAs for sale. So, parang ginagawa na nilang business yon na dapat ay hindi naman. Actually, ang processing lang naman talaga nun. Sa part pa ng employer, ang magbabayad nun, $1,000 lang. Pero ang dami na naniningil lang, 10,000, 20,000, 50,000. So, iniisip ko, makabawi pa kaya yung mga nagbayad ng mga ganun kalalaking pera. Tapos, ito na nga, ang daming changes. So, ang hirap, guys, sumugal. Dapat know the risks, yung parang i-balance nyo. Kasi, parang ganito lang din sa international students. Alam nyo, di ba? Previously, in previous months natin, sobrang dami ng atake ng policy changes sa international students. So, ngayon naman, visitors ang nagkakaroon ng maraming changes. Kaya, alam mo yun, bawat move mo talaga, bawat atake or plans mo dito sa Canada ay dapat pagplanuhan nyo talaga, guys. And yun nga, huwag kalimutan, plan B, C, D, hanggang Z. Actually, pinapayo ko yun sa kaibigan ko dun sa Vancouver. Sabi ko, pre, dapat hindi lang plan A ang gagamitin nyo. Kasi dito pa iba-iba talaga yung rules. Yan. So anyway, yun nga no, nakakabasa din ako sa Facebook, yung mga, minsan may mga nag-joke pa eh. Sabi nila, palitan na kaya natin tong lamia na ganito. Palitan na lang natin na uwi na tayo ng Pinas. Oo. So ang dami feel ko na yan, heartbroken. Yan, kasi syempre yung iba no, kasi nag-hope na until February pa naman yung makahanap ng LMIAs. 6 months pa yon, yung iba bumiyahe na dito sa Canada. Nag-ipon na. Paano yung mga nakabook na halimbawa na kasi yun yung plano talaga nila? Wala. Siyempre, wala naman talaga tayong choice kundi sumunod. So, kung ito na yung policy, that's it. We just have to think of the alternative options. So, mas nag-iingat nga sila dahil nga last time no, nakapasok daw yung 700 Indian international students dito sa Canada under fake letters of acceptance. Pati ba naman yan, pinipake pa? So, sa dami kasi ng mga ganap, yung mga nangyayari sa immigration, ay naghihigpit na rin talaga. Dahil nga ito, ang word natin, naaabuso na. So, maraming tao talaga na mapang-abuso. Although yung sinasabi nila, yung 700 Indian international students, hindi nila alam na pineke yung dokumento. May nag-assist lang sa kanila. Pinaniwala sila na genuine and totoo yung kanilang mga documents, pero peke pala. And yan, another paghihigpit nga na nangyari. Yan, based sa previous updates natin, nagkaroon na ng cap dito sa international students. Sunod-sunod din kasi talaga guys yung pasok ng mga estudyante dito. Pucha, talagang halos
everyday ata may dumarating eh. Oo. Pero hindi naman natin sila masisisi Yeah. kasi kanya-kanya tayong may goals and dreams para sa ating mga pamilya. Yeah. So, hindi naman natin masisisi kasi parang katulad din tayo natin lang, sila. ganun din lang din naman tayo. So, na, nag-dream tayo ng Oo. mas maayos na pamumuhay sana. So, sila rin, gusto nila para sa pamilya nila or naisip nila na mas mapapabuti na itry dito sa Canada. Yun nga lang, no, ay parang wrong timing sa ngayon. Napaka-hot ng market and yung immigration policy ay yan pa bago-bago. Actually, kahit kami naman din guys, hindi pa rin naman kami sigurado mag-PR Yes. dito, no? Mm-mm. Hanggang ngayon, kumbaga, lumalaban pa rin tayo sa bansang ito, no? Naghihintay ng hope kung ano man yung darating. Yes. Pero sabi nga namin lagi ni Emma, kung ano man yung ibigay sa atin ni Lord, kung kailangan talagang umuwi tayo natin. So, hindi naman namin isisiksik ang aming sarili kung wala talagang pathway dito for permanent residency. So, hindi namin kiniklaim na we are entitled for that. Kasi talaga, guys. never naman talaga naging guarantee yung pagiging international student sa permanent residency. So, kung walang opportunities, then, yan, okay lang uwi. Pwede naman umuwi. Yes. Ang Pilipinas, open lang naman yan eh. Kumbaga, kung saan tayo galing, ibalikan lang natin, di ba? And yun nga pala, no, part din ng pagre-reduce ng temporary foreign workers dito ay ang pagre-reduce din ng allowed temporary foreign workers per company. For example, yung employer mo somehow ay nagtatanggap ng mga temporary foreign workers. So ngayon 10% na lang ng empleyado ay pwedeng maging temporary foreign workers. So, before nung nagka-pandemic, tinaasan nila yon. Dati, 30% yung allowed. Ngayon, 10% na lang. And aside from that, during COVID times, yung mga LMIAs na napaprocess yan for work permit din, ang allowed number of years ay na-increase to 2 years. So, ngayon, since naghihigpit, ang processing na lang for low-wage trim would be reduced na to 1 year. So, ibig sabihin nung parang napakabilis naman kung makakuha ka nga ng LMIAs before this policy ended, ay 1 year, 1 year na lang. Oo. So, yan, napakahigpit na talaga ng nangyayari, guys. So, isipin nyo, una, international students. Pangalawa, visitors. Guys, ito, abangan nyo sa announcement na to, nag-hint sila na may paparating din na pagbabago. Hindi lang sa mga temporary foreign workers, pati na rin sa permanent residents. Yan na po tayo. Yan na po. Handa na po lahat. Brace yourself. Parang ano na lang, ang ligtas dito, citizen. So, kahit pala PR ka, yan, pwedeng maapektuhan yan. Pag-release nila ng policy, pwede nyo ring ikagulat, katulad ng pagkagulat ng mga international students at ng mga visitors. Baka mukhang mahihirapan lalo tayo niyan. Hindi naman, pero sabi nga na lang nila, may paparating, and that would include yung changes sa permanent resident levels. Yan. Oh. Ano kaya yan, no? Medyo nakakabayan, no? Hindi natin alam kung positive ba or negative. So, good luck na lang sa lahat. And yun nga, no, napavlog tayo kahit hindi naman ito yung usual time ng vlog namin. Yeah. Pero, yun nga, may mga pending vlogs pa tayo. Actually, sabi ko nga sabi nga kanina kay Emma, dapat i-share na natin yan kasi maraming mag-aabang yan. Oo, may message na rin actually. Pero, ito pa rin yung nasi-share naming information ay galing din sa yan, in-announce kanina. Yes. So, yan, abang-abang pa rin tayo, guys. Kasi, ito, alam niyo ba, following the announcement, marami na namang i-implement afterwards yung mga details and plans after it. Abang-abang at saka pray, guys. Yun ang kailangan natin dito. Prayer is the key. Lalo na, yung mga naapektuhan, no? Parang, iniisip ko lang kasi kung ako yung nasa posisyon, no, na nagplano. For example, nag-visit ako, tapos bigla, tapos yung flight mo halimbawa, next week na. Bawal na pala. Bawal na pala. Parang, papunta ka ng Canada, wag mo na ituloy. Kasi kung di ka na rin pwedeng maghanap ng LMI, unless ang main goal mo syempre is to explore, visit places, okay pa rin. Maganda pa yung weather ngayon, guys. Umulan lang to. Pero kung meron ka talagang, alam mo yun na may plano ka talaga na ganun, so guys, yun yung bad news talaga. So, hindi na siya pwede.
Yes. So, ang tanong lang, 'di ba? So, naglilimit sila nga ng mga temporary foreign workers kasi sabi nila, nawawala na ng trabaho dito yung mga permanent residents tsaka Canadian citizens. And then, yun nga, yung sa low wage pa na balita, gusto nila ibigay yung mga work na yun sa mga nandito na permanent residents and Canadian citizens. Pero ang tanong dun, guys, gusto ba nila ng permanent residents and Canadian citizens yung mga entry-level jobs? So, 'di ba, parang sila yung hindi natin makikita somehow sa mga ganong kinds ng jobs. Pero sa totoo lang, dito guys pagmunta kayo sa mall, yung mga nagtatapon ng basura, wala kang makikitang puti. Oo, more on Filipino, Indian, and Ukrainians. Yeah, pero sila yung nag-a-accept kasi ng mga ganong kinds ng jobs. Pero hindi natin makita citizens. Sasabihin na agawan yung citizens ng work. Hindi naman din sila yung magtsatsaga sa ganong work, I guess. So, doon sila syempre talagang ganun, sa mga high wage. Yeah. But still, policy is policy. Yeah, ito yung nakita nilang solusyon, syempre sa growing numbers ng temporary foreign workers sa Canada. And being, syempre, temporary residents lang dito sa Canada, we have to respect their rules. Naman. Syempre naman. Yan. Kumbaga, nakikitira lang tayo dito. Yes. And I think hanggang dito na lang muna. No? If you have any questions, you can comment down below. And yan, katulad ninyo, tayo ay mag-aabang din sa mga susunod na announcements. So, kung meron mga announcements, so we'll study that announcement and then later on, we will share it to you guys. So yun guys, I hope na nakatulong tong video namin. If sa tingin nyo guys nakatulong tong video nito, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget to hit the notification bell para mas updated pa kayo mga latest video namin. Alright? So hanggang dito na lang. See you on the next one.